Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNDS. Trending and Isang isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas! Ang oras! Alas 10 ng gabi! Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern! DZRH,
Makibalita, makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH, makibalita, DZRH. Yes! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang mahal nating lahat. Of course, ito ay ang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sa chika kay Tita Ay naman! Yes, diretso na po natin. Tawagan Diretso na po natin. natin. Sobrang na-miss ko po ito. Miss ko na siya. Gusto ko na nga siyang sunduin dyan sa Arizona eh. Yes, dyan po sa Arizona, USA, Tito Louie Alejandro. Ang pinaplastic ng plastic. Tito Louie Alejandro. Ang plastic na pinaplastic ng mga plastic. Tito Louie. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Bumabati sa inyo magandang umaga, good afternoon, na ibaga nga bigat yung amin sa ngapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tita Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Yes! Naman! Pumayat ka nga. Pumayat ka nga. Pumayat nga ako. Talaga. Pumayat siya. But you look very good though. Pero ang Tita Morley, very young-looking, fresh, Thank you, Tito Louie. gorgeous, at saka fabulous. Thank you, Tito Louie. Yes, sige, magplastikan kayong dalawa dyan. Tito Louie, almost the same na naman ang kulay ng damit natin. Oo nga. Parang halos pareho lang naman ang Leveling, no? ng ako halos pareho na naman. Pero syempre medyo na iba lang ng konti dahil magkakabalat talaga kayong dalawa. Pareho talaga kayo ng hilatsa ng mukha. Ayan. Pareho kayong, alam mo si Tita Molly, Tito Louie, laki na ng tiyan. Lalaki na ng tiyan niya. Oo, sa akin lumit na yung tiyan ko. Pareho kami ng balat. Pareho kami ng balat. Ikaw, isang balat kayo. Oh! Sa'yo'y nahumaling. Tito Louie, ang usay-usay mo. Ayoko nang mag-rebuttal, Tito Louie, kasi ginagalang kita. Mahal kita. Tapos, alagaan kita, Tito Louie. Ba't mo siya alagaan? Hindi katulad ni Tita Morley. Hahayaan kanya kapag kailangan mo na ng pag-aalaga. Ang importante sa kanya, mag-vlog ng mag-vlog. Ako, Tito Louie, maikuwento mo nga lang sa akin, di ba? Tayong mga, siyempre, senior citizen, at lahat naman tayo ng senior citizen, may mga worries in our life. Di ba? Kapag parang may mga kinatatakutan tayo, may mga problema, may mga, teka, ano ba mangyayari sa akin if ever na ganito at ganyan? Ikaw, Tito Louie, pag-usapan muna natin human interest muna tayo bilang isang tao, bilang isang senior citizen. Ano yung isang bagay na kinatatakutan mo? Ano yung, teka, wag ganito. Ano yung, Tito Louie? Ang kinakatakutan ko ay habang padami ng edad ko, kasi I'll be 70 next year, di ba? Teka, ano na kaya kapag magiging 80 years old na ako? And di ba, magiging 90 na ako? Diyos ko, kailangan ko ng tulong. Obviously, magiging ulyanin siguro ako. Diyos ko, at this age, nakakalimutin na nga ako, di ba? Sabi ko, I'm living alone. Wala akong kasama. Wala akong anak. Ano na mangyayari sa buhay ko? Ayaw ko na mag-istorbohin ang mga pamilya ko sa San Francisco area na sila ang mag-aalaga sa akin. May pamilya rin sila. May mga anak. May mga apo. So, ano mangyayari sa buhay ko? Well, I have no choice. Ayokong pumunta ng nursing home sa Amerika. Believe me. Last thing I will do, mapunta sa nursing home. Dahil alam na alam ko ang magiging kalagayan ko sa loob ng facility na yan. Uuwi ako ng Pilipinas.
So, kapag uwi ako ng Pilipinas, siguro diretso na lang ako sa Ilocos. Kasi andun nga ang pamilya ko. Eh sabi naman Tito Gorgie, naku, alam mo, mas bata ako sa'yo. Mabubuhay ako ng matagal. I will take care of you, Tito Louie. Sabi niya. Hindi ko naman sinabing kasi ako na-experience ko, well, seriously speaking, 2 beses ako magkasunod na hospitalized. So parang dumadating na rin sa point na sabi ko baka any moment matitegi na ako. May mga ganun eh. Hindi naman natin masasabi talaga. Kaya ang lang talaga is paghahandaan na lang natin kung ano man ang sakaling mangyari. Pag nandito naman kami ni Tita Morley, Tito Louie, talaga namang hindi ka namin ipapabaya. Ewan ko, I'm not sure with Tita Morley dahil alam mo, ang priority ang priority naman ni Tita Morley ay mag-vlog talaga eh. Baka naman gagamitin ka pa niyan sa vlog niya eh. Baka pandagdag pa sa views niya, kukunan ka niya. Alam mo, kapag nakikita ka na niyang naglalaway ka na, yung parang hindi mo na kaya, umiihi ka na sa shorts, umiihi ka na sa tapos iba-vlog na yun, Tito Louie. Magaling na nga tapos, si Tita. Magaling na. Wala na sakit si Gorgie. Tapos gagamitin niya pa yun. Gagamitin pa yun para pandagdag ng views. Wala na sakit si Gorgie. Nakakaisip na naman na makawalang hiyaan. Kanina, in fairness, nagagaling ko, halos buong Scriptwriter na siya ngayon. buong mula 9:30 in the morning hanggang 3:30 nasa 2 doktor ako. Nasa 2 kasi ang dami talagang pasyente nakakaloka. Pero mabuti na naman na hindi ako inip sa paghihintay kasi doon ako nagde-deadline. Nakapagtapos ako, nakapag-submit ako sa PEP, nakapagtapos ako ng column ko. So okay lang ako. Productive naman yung paghihintay ko. Thankful naman ako sa 2 doktor, si Dr. Zacarias sa aking cardio, tapos si Dr. Dalupang. Si Dr. Dalupang pala yung aking sa gastro ay relative ni na Ate Lourdes. Okay. Oo, ni na Inday Badiday. Oo, so nagkwentuhan kami doon kung ano yung connection yung kina Ate Lourdes. Pero hindi daw sila masyadong magkakilala ni Dalian Carvajal. Si Ate Lourdes, kilala sila. Pero yun nga, mas close siya kay Letty Magsanok, Letty Jimenez Magsanok ng Inquirer. So yun, si Dr. Dalupang po at saka si Carmelita Dalupang at saka si Dr. Manuel Zacarias ay talagang maka-okay sa akin. At kanina, hindi ko alam dun sa aking gastro, dahil nga, di ba, nagka-gastric ulcer ako, so pinabiopsy pala niya yung, di ba, na endoscopy, so ang sa tiyan ko, pinabiopsy niya, and thank God naman talaga, negative siya sa bacteria. So, wala siyang bacteria na pwedeng maging cause ng mga sumunod na iba pang mga sakit, di ba? Pwedeng sepsis or whatever. So, yun lang naman din. Pero, sa atin pong mga senior citizen din, sa ating pong may edad na, siguro isa sa pangalagaan talaga natin yung tiyan natin, yung sa ating tapos sa colon. So pag may time pa talaga, magpa-colonoscopy po tayo. Lalo na po sa amin na may family kami ng may lola ko, 2 lola ko namatay. Mabuti lang ng endoscopy ko ay wala naman sila nakitang polyps. Pero very good. Kailangan pa rin talaga ng colonoscopy kasi nga sa family namin may ilang members of the family na pumanaw sa sakit na colon cancer. So, yun ang next na talaga natin paghandaan. Kaya kahit sinabi ko si Tita Morley, magpa-colonoscopy ka rin. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga colonoscopy yan sa ilalim yan, sa puwet yan dinadaan eh. So, siguro sanay naman yan si Tita Morley. Tito Louie, alam mo, ang sakit ng mga sinabi niya kanina. Alam mo, napakabait ko sa kanya. Sabi ko, Gorgie, kumusta ka na? Okay naman daw. Ano daw yung cause ng sakit mo? Gastric ulcer. Sabi ko, ang cause talaga ng gastric ulcer, stress. Number 1 talaga stress. Siyempre, sunod sa mga nangyayari, stress. Ba't ka naman may stress? Anong stress? Number 1, ikaw. Nakaka-stress ka sa akin. Di ba, Tito Louie? Sabi ko sa kanya. Ikaw ang rason. Ikaw number 1. Ko sa kanya. Ikaw, tumataas ang stress level ko kapag kaharap kita. Tito Louie, ang bait ko sa kanya, tapos sasabihin niya. Tapos ganun ang ganda ng tanong ko, Tito Louie, kumusta ka na? Ano na, okay ka na ba? Ay, ganun yung itsura mo, yung mukha mo. Kumusta ka na? Ganon, Tito Louie. Maganda. Ganon ang ganda-ganda. Tapos kasabi-sabi niya sa akin, ako daw ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng sakit, nai-stress daw siya sa akin. Ang sakit, di ba? Talaga? Pero alam mo, love lang yan sa atin dalawa. Ay, hindi. Ayan ang kanyang... Hindi ko nararamdaman, Tito Louie. Kasi nung last time, in-explain niya, nagkakaroon ko ng ganito dahil I'm taking
yung blood thinner. At na-aggravate yung kanyang tiyan, kaya nasira yung lining ng tiyan niya, kaya nagkaroon ng dugo. Ayun ang sinabi niya. Ito pa sinabi. Pero dinagdag niya na ikaw pa ang Ito pa, rason. Tito Louie, nakita niya ako, tumayo ako sa table ko. Alam mo, sabi niya sa akin, good. Tito, ang laki-laki ng tiyan mo. Magpa-ano ka na? Sabi sa akin ganun. Alam mo, bumagsak ang luha ko, Tito Louie. Hindi naman bumagsak ko. Bumagsak ang luha ko. Tapos panin mo ko nagpunas na ganun. Dahil alam mo, bago bumagsak yung luha. Alam mo, bago bumagsak yung luha mo, karir mo muna yung bumagsak bago yung luha. Pero alam mo, speaking of stress, ito pinag-uusapan na po sa showbiz, sa lahat din, sa ano kailangan naming gawin dito, Tito Louie, dito sa Pilipinas. Dahil dyan sa kagagawa ng lolo mo dyan sa Amerika, ay kagulo-duloy sa Middle East at nakikialam siya at kung ano-ano mga pinanggagawa niya, ay tumataas tuloy ang patuloy-tuloy ang pagtaas ng langis. At apektado na kami rito. Bukas po ay 100 plus na, 114 na ba? Ang diesel, ang presyo per liter ng diesel, Tito Louie. Dati naalala ko pa, sumampa lang ng 60 yung diesel sa nung panahon ni President GMA, Gloria Macapagal-Arroyo, nagguramintado ng mga tao. So, lalo na po ngayon na ang mamahal na mga bilihin. At saka pagka tumaas ang bilihin, pati ng gasolina, bumaba man ang gasolina sa international market, still, hindi na bababa ang mga bilihin sa atin. Bakit nga kaya? Hindi na nababalik, di ba? Nababalik. Oo, Bakit nga kaya? bababa man ng konti, pero hindi din talaga. Pero ito ngayon talaga, paano na gagawin? Kasi nag-uusap-usap na po yung mga sa mga entertainment media, nako yung press ko natin, ibalik na natin sa sa Zoom. Mag-ano na lang talaga, virtual na lang din talaga. Kasi para hindi na mamamasahe, di ba? Iba naiisip na, naramdaman na namin yan nung last weekend, wala na masyadong lumalabas na sasakyan. Kasi talaga ang mahal na po talaga ng gasolina. Parang kung magpapalagay ka ng gas, parang nagdagdag ka ng 1,000 plus. Kung yung dating binabayad ko na 1,300 para mapuno yung gas ko, ang binayad ko na ngayon 2,005, may ganun. Nakakaloka talaga. Alam mo, pasalamat ako, 3 weeks ago, nagpa-full tank ako, mura pa noon. Alam mo naman, hindi ako lumalabas, di ba? Kaya napapasalamat ako na okay pa rin yung gasolina ko. Nabanggit ni Tita Morley noong last week na kailan mag-umpisa yung 4-day week? 4-day week yes, na trabaho. parang ang ibang kumpanya pinapractice na. Oo. Nakita ko dun sa news na kapag Friday, talagang hindi masyadong maraming sasakyan sa labas. And that's good, sabi ko. Maraming pera na save ang mga tao dahil pamasahe, baon, yung mga damit niya, hindi sila bibili ng bago, ganun. Dapat naman, in addition to 4-day week work, ay kailangan na rin ng work from home na sinabi ni Tito Gorgie. Work from home kasi talaga. Kasi nakakatulong din yan. Kaya nga, kahit sa mga production ngayon ay nag-uusap-usap na rin kung ano ang dapat gawin para lang makakapagtipid at kung ano ang dapat nating ang iba pang mga measures or remedios na pwede nating gawin para lang mabawasan yung mobility ng mga tao, mabawasan din yung paggamit natin ng gas, di ba? Ako Tito Louie, Gorgie, hindi ko masyadong iniisip na yung mga ganyang problema. Kasi andiyan dyan na yan. At anong gawin mo? Ang pinaka-binuwori ko lang, yung pumangit ako. Ayokong pumangit ako. Saka iisip ko sa mga ganyang bagay na kagagawa kasi, ng mga, alam mo, ng mga leader natin. Pero talaga. Kasi Tita Morley, kung pumangit ka pa niyan, ano pa kaya yan? Ano na kaya yung itsurang yan kung pag pumangit ka pa? Gitera siya, no? Pero wala ka namang pinagawa sa mukha mo. Ay, hindi mo na katulad ni Gorgie, nagpapabotox yan eh. Hindi ako nagpabotox. Nagpabotox ka, huy. Dahil ang botox ko parang sinubukan, pinagbigyan ko lang yung flawless, parang 12 years ago pa yun. Diyos ko, na ang sakit-sakit. Ako talaga. Oo. Pero thank you rin sa flawless, di ba? Kailangan ko talaga ng botox, sabi ng doktor. Kasi ng TMJ ko, di ba? Oo. Diyos ko, yung TMJ ko makakatulong daw ang botox. Ayaw naman bayaran ng insurance. Diyos ko. Ako, walang ginagalaw sa mukha ko, Tito Louie, wala.
Yes. Oo. Yes. So yung ganda mong yan. Yung ganda kong to. Connie Tan Aguilar, thank you very much. Napansin nga ni Connie Tan Aguilar, medyo putla pa raw ako. Actually, okay pa to ito. Kasi nga, nung time talaga na bumagsak yung hemoglobin ko, ay talagang parang papel daw ako sa pagkaputla. Ito siguro nga sasabi mo putla kasi nga ilang days hindi ako lumalabas. Kaya namuti talaga din ako. Ayun na. Thank you Okay. very much. And of course, si Mariel De Leon Reyes. Or dyan na lang po sa US ko alagaan. Oy, si Mariel De Leon Reyes na willing yung alagaan ka, Tito Louie, pupuntahan ka raw niya sa US para alagaan ka niya. Ay, Si Mariel De Leon Reyes. Oo. Ako naman, Tito Louie, yung usaping may mag-aalaga ba sa'yo o wala, sanayin mo yung sarili mong mag-isa ka lang. Ngayon, kung talagang wala ka nang maasahan, di may ipon ka naman, kumuha ka ng caregiver or kumuha ka ng isang kapitbahay na mapapagkatiwalaan. Kunin mo si Bobby Si Bobby Ferrer. Actually, kami ni Bobby Sana ay mag-alaga si kami Bobby ni Bobby, Ferrer. pero may usapan talaga kami ni Bobby. Sabi ko kay Bobby, sige Bobby, kay Gorgie ka, kay Jerry ka, maglakwat, saka lahat ka. Pero kapag ka nag-retired na ako, aalis na tayo. Doon na tayo sa isang probinsya na mananahimik tayo. Yun ang usapan namin ni Bobby. Tama rin naman yung decision ko. Uwi ako ng Ilocos, kukuha ko ng caregiver, or magbabayad na lang ako ng nurse na titingin sa akin. I think O kaya sama-sama I'm tayo, doing Tito that way. Louie, ng mga senior citizen doon sa... Oo, yan ang gusto ko sama-sama tayo, eh. di ba? Yun ang gusto ko Tayo, eh. magkakasama tayo. Yung halimbawa, pag di ba, tayo ganitong buwan, doon tayo sa Ilocos. Oo. Tapos ang masunod naman, doon tayo sa Samar kay Tita Morley. Tapos sunod naman, doon kayo sa amin, sa Rojas. Capiz. Oo. Di Parang ang ba? sarap ng ganun. Oo. Maganda yun. Kasi naman sa totoo lang, dahil sa ating kalagayan ngayon bilang senior, kahit paano may makukuha rin naman tayong pension sa SSS, kahit paano may naitabing napakalaking pera si Gorgie, ako konti lang, si Tito Louie sapat lang, ang milyonaryo sa atin talaga Ayoko si na Gorgie. mag-comment. Ayoko na mag-comment. Kaya Oo. siyempre iaasa natin kay Gorgie yung mga pamasahe natin, gano'n. At alam mo ba? Alam mo, ang maganda talaga, Kumuha ng sponsor. hindi, pero alam mo, tulungan ko lang na-realize, dapat siguro talaga, mag-away-away na lang tayo. Magkanya-kanya na lang tayo ng buhay. Magkanya-kanya na lang tayo ng buhay. Yes. Sabi ni Ana Valencia, balik tricycle na lang daw siya galing sa subdivision papuntang SM. Tanggal na ang pagkasosi ko. Tipid-tipid na sa gasolina. Tama naman talaga. Hindi na pa daw Pero talaga kailangan magtipid tayo ngayon, sosi Tito tayo. Louie, no? Yes, Marshall Uy. Hello sa inyo dyan. And of course, Mami Sherry Ramirez. See you soon. Mami At Sherry patiin natin, binati mo na rin naman si Mami And Miss Joyce Ramirez. Cherry Ramirez. Cherry Ramirez. Batiin na natin yung anak niya. Si Miss Joyce, of course. Makikita natin na mag-ina. Yes, soon. Sana dito ka, Tito Ang ganda-ganda ng talino. Yes. At syempre pa si Nanay Linda Sonsa. Yes. Sa lahat, si Mama Norma Karinga. Correct. Ay, commercial break muna po tayo. Commercial na ba tayo? Yes, Agad-agad. dapat. Wala pa tayong ibabalita. Okay, go. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Dito lang. Yes, Tita Molly! Tito Louie! Tito Louie at Tito Gorgie! Kailangan nating ipalala sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi talaga? yung tunog. Oh. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggalin formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami! Laundry day na ba? Kunot noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, madan sibum on cotton. Gawa ng ACS to. Siyempre pa, muli kami makikita this week ni Analisa Boras Ansa ang mapapakabay kong doktora. Dahil aayusin niya na ng bonggang-bongga na buong-buo ang aking ngipin. Para lalong mamangha ang lahat sa ganda at pagkaputi-puti kumikislap. Gusto niyo nito? Bukas punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Analisa Boras Ansa. Yan
Tandaan ninyo. Swiss Dental Clinic. Go, 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 go! Yes, hello muna of course, Kokoy Buncan and Lynn Figueroa. Magandang gabi. Yes, Tito Louie, may gusto kang sabihin? At saka Joe Barameda. Kuya Joe Of course, Bar. yung supporters natin, ha? Kalahati ng Ilocos Norte nanonood sa TV ngayon, ha? Maraming salamat for your support, Mami Grant, Araceli Mandac Lasso, Ding, Ray, at saka Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Maria de Don Reyes, Attorney Sandy Corpus, Joel Yap, Eric Angeles, Frank Crawford, Yolanda Acobago, and of course, Tina and Lando Ruiz. Of course, Marilu de Guzman, yung, alam mo, binanonood sa atin. Ang pangalan, Francisco Cruz, na nasa loob ng barko, Day. Talaga? Ferdinand Ferdates Cruz, Okay. na siya ay nasa loob ng barko Seafarer ng siya. Costa Serena Cruise ng Korea papuntang Maynila. Ay, baka yun yung inaalok Costa Serena? Costa Serena ba? Yes. Ay, alam mo yan yung inaalok sa akin. Na mura lang sabi. Parang mura lang. Tapos sabi niya, kahit 6 months to pay. Kaya lang sabi ko, alanganin, March 19 ang alis. Tapos March 19 Ano ito? hanggang Yung, 20. ano to? Parang Magkukrus. Pupunta sa ano ba yun? Couching. Magkukrus ang Sa Japan. Part ng Japan at saka Korea. sa Taiwan. Ay, bongga yan. Na parang 1 week Parating siya. na sila. Parating sila dito Parating kasi na alam sila sa ko Maynila ngayon. 19 ang alis, may inaalok sa aking friend ko na kasi bumili siya ng maraming slots na yon hindi gusto niya ibebenta yung iba hindi niya na naibenta ng mga sabi niya sige na kahit ano daw kahit 6 months to pay daw para ang mura lang. Ang mura lang kaya lang sabi ko alanganin talaga kung nasabi mo lang sa akin a month before naayos ko yung schedule ko. So okay sana dahil nasa barko lang kayo magko-cruise mo lang hindi kailangan ng visa. At hindi kayo bababa. Bakit hindi kayo bababa? Bababa rin yan. May bababa lang yan ng ilang tapos? hours tapos babalik din kaagad. Ay, ganon. Pero sa barko lang mismo sulit na. Kasi masaya na yan doon. May maraming mga activities kung tamaan doon ng sa mga barko. missiles yan. Uy, di bahala ka. Problema mo na yun. Sige. Tamaan ng missiles. Oo. Negative agad. Negative agad. Hindi namin pinoproblema ang lolo mo, Day. Hindi dead ba kayo sa kanya? Dead ba kayo sa kanya? Dead ma. Oo, Day. Hindi ko alam kung pinaggagawa nila. Di ba ngayon, dahil sa gasolina, ang mamakal ng mga bayarin, di ba? Correct. O anong mangyayari kapag mahal ang bayarin? Di mas mataas at mas malaki binabayaran yung tax. Mas marami na pupunta sa gobyerno. Ay, nako. Oo nga naman kasi kung ilang percent, di ba? So, di mas malaki nga. Ay, nako. So, hindi na tayo magtataka kapag umaklas na yung mga tao talaga at pag hindi na nila kaya. Kapag gutom yung mga tao, makakagawa kung ng mga bagay na hindi dapat nilang gawin. Ayan, ang pamangkin ko na si Pilimon Larin, teka mo na nanonood siya, Gordy, saglit. Yung isang cellphone ko, pamangkin, hindi ko alam kung saan ko nailagay, kaya hindi ko makita. Text mo sa akin kasi namatay ang aking kaibigan, ang aking pinsan, lahat-lahat na best friend ko, ang aking kaibigan na si Marmarin Larin na pamangkin ko na rin bale. Namatay siya Pinsan ba pamangkin? Lahat na everything. Pero ang totoong ko siya ay pamangkin ko siya. Pero mas matanda kasi siya sa akin kaya parang hindi, may gano'n naman matanda may gano'n siya sa naman akin. Kaya gano'n ang naging na magkaibigan kami, magpinsan and everything sa lahat ng relasyon. Pelimon, total nanonood ko ngayon, i-text mo ako kung ano ang address at kung kailan ang lamay, please. Okay. Ang ganda naman ito, very positive naman itong nababalitaan natin sa pamilya ni na Dennis Trillo, Carlin, si Jeneline Mercado, ang kanyang asawa, at pati si Carlin Aguilar. Alam naman po natin na si Carlin ay nagkaroon ng anak kay Dennis Trillo nung sila, itong si Calix nga, at talagang nanalo itong si Calix, nakuha niya ang gold sa nakaraang UAAP season 88 sa kategorya sa larong fencing. Yes, nanalo sa fencing. At saka nakaka-text ko si Carlin, nagpapasalamat si Carlin sa all-out na suporta ni Dennis at pati si Jeneline. Sabi niya, nagpapasalamat sa Jeneline na napakabait daw na stepmom sa kanyang anak na si Calix. At kita mo naman dyan, di ba, si Dennis, isang anak ni Carlin. Tapos si Carlin,
si Calix at saka si Jeneline Mercado. Sama-sama sila. Yun yung isang masagandang blended family talaga na isasantabi na yung mga dating mga issue. Ngayon ay okay na sila lahat para lang sa kanilang mga anak. So, sabi ni Carlene, sobra daw ang pagiging supportive father ni Dennis sa kanyang anak na mahal yan mahal ang training ng fencing, di ba, Tito Louie? So, Yes. ngayon ay kinareer talaga ni Calix ang pagtitrain ng fencing na ang dream niya ay umabot siya hanggang SEA Games and hopefully, pati sa Olympics ay pwede siyang lumaban. So, nakakatuwa Very yung mga nice. ganyan. Kasi di ba mga ilan sa mga masasabi natin mga okay na blended family, si Ogie Alcacid, si Regine, tsaka si Michelle Van Aymeren, na magkaibigan din si Michelle at tsaka si Regine. Ganun din dito si Carlene at tsaka si Jeneline na napakabait daw sa kanilang. Speaking of Olympics, speaking of mga UUAP na yan, UAAP. Sabi mo, aliw na aliw ako kay maikwento ko lang aliw na aliw ako kay Josh Ibanez, yung Sino yun? volleyball player. Okay. Sino yun? Ay, hindi ko lang nakita. Aliw na aliw ako sa kanya dahil sa oras mismo ng laban, napakalandi niya talagang. Arte siya ng arte, pero ang husay. Ang husay. Mag-volleyball. Ang husay mag-volleyball. Ultimo yung mga taga Indonesia, nagpapapicture sa kanya. Sikat na sikat ngayon sa volleyball. Sa volleyball. Kaya Yes. fan ako ni Josh Ibanez ng UST. Sa UST ang siya. galing-galing niya. Kaya lang di ko napadala ng picture na naisipan ko lang batiin at pag-usapan. Miggy Villa, hello sa inyo muna. Batiin natin ang kanina pang nakatutok sa atin sa ating Facebook Live, si Melvin Ogbamin. Of course, si Ligaya Angki na 6 a.m. na raw ngayon doon, gising na siya. Si Tita Becky Villanueva Tezuka, of course. Si Leo Havares. Yan ang ating mga suki dyan. Kita mo, nawala na naman. Nawala ang mga nagme-message, si Laurelyn Tagle, si Giancarlo Sarabia, Erica Angeles, Celine Reyes, yun po. Sorry baka may nakaligtaan ako kasi nawala na naman po. Yung nawawala-wala po yung mga message dito na pumapasok. Ang bilis mawala. Oy, happy St. Patrick's Day daw ngayon. Sa inyo ba St. Patrick's Day? Kasi sa London, inaano talaga nila yan, sineselebrate si St. Patrick's Day. Yun yung parang, ano ba yun, clover leaf ba yan ang tawag? Yun yung sign niya na. Alam mo, tradition na yan sa Chicago. Merong pa doon, merong malaking tubigan doon. Kinukulayan nila ng green. Oo, yan. At saka, ano ba yung isa yun? Poppies ba yun? Poppies yung parang bulaklak. Tawag nila, poppies. Yun yung ginagamit dun sa UK sa United Kingdom. Yun, may mga poppies nila. Tita Morley, wala ka kagahapon sa Metropolitan Theater. Si Ate V po, dumating si Vilma Santos. Hindi, nandun naman ako sa opening sa launch ng librong Cine Film Pelikula na ginawa po ng aming editor-in-chief na si Ma'am Joanne Maglipon doon sa Mega Mall. Pero kahapon naman po doon sa Metropolitan Theater, si Ate V, si Vilma Santos na sobrang sinuportahan ng kanyang mga fans doon, ng mga Vilmanians. Kita mo talagang nagkakagulo sa kanya ang mga fans ng... Andiyan dyan si Bobby, invite ako ni Bobby. Si Bobby Ferrer, pumunta rin niya si Bobby Ferrer. Hindi ko na siya napuntahan. Pero naglalagari si Bobby Ferrer from Met, talumuloy siya ng Mega Mall din. At doon sa Mega Mall naman ay ang sa Field Trade sa book launch ay inilunsad nga yung librong Cine Film Pelikula na ginawa po ni Tita Joanne Maglipon. Ibang picture naman natin, Tek, doon naman sa sa book launch. Kasama niya, ang special guest niya si Ricky Lee, ang kanyang special guest. So doon si Ricky Lee, kasi sa dami ng mga magagandang pelikulang na isulat ni Ricky Lee, ay siya ang special guest at in-interview doon ni Tita Joanne Maglipon. Isa sa mga natanong sa kanya na ikumpara, of course, siyempre nakatrabaho niya Vilma Santos, Nora Honor. So hiningin siya ng opinion sa pagiging actress ni Nora Honor
at saka ni Vilma Santos. May kwento si Ricky Lee doon sa kanyang experience nung ginawa nila ang Himala na pinagbidahan of course ni Nora Honor. Heto po ang kwento ni Ricky Lee tungkol kay Nora Honor. Yung monologue sa Himala, which I rewrote on the set, kasi pangit-pangit nung original. At nagbali lang kami, kami ni Bernal, na ideas. Nung the night before lang ako kanina na yung monologue, and then sabi ni Bernal, one take lang to kasi 3,000 extras, and sand dunes, and 8 cameras, hindi natin pwedeng ulitin. And so, and then the next day, minimarize lang niya, nagsisigarilyo pa nga siya sa tabing puno kahoy. And then, nagawa na niya. When I asked her kung paano niya nagawa, sabi niya, wala po yan, dinigdig ko lang. Imagine ko lang na ako si Elsa. Iba yung approach niya. Ayan, ang kung paano inatake ni pero Nora wala namang Honor. comparison between Vilma. Na-i-compare niya dyan sa susunod na video sa mamaya na lang. Kasi itong si kinikwento niya kung paano nadala ni Nora yung role na pakabigat na eksenang yon bilang si Elsa sa Himala. Oo. At ayan po, yan yung libro na inilunsad nila, yung sine, film, pelikula. At yung Himala na yan ay nagkasabay sila sa mga award-giving bodies ng relasyon ni Vilma Santos. Na nung panahon na yon, nag-grand slam si Ate V sa relasyon. Na-depressed pala talaga si Ate Guy. Kasi panglaban naman talaga niya, Himala, di ba? Pero natalo siya ni Vilma sa relasyon. Kaya natanong din siya, so ano sa tingin mo naman ang atake ni Ate V bilang actress naman sa mga pelikula niya, kagaya nitong ginawa niyang relasyon na sinulat din po ni Ricky Lee. Heto naman ang kwento niya tungkol kay Vilma Santos. Si Vilma Santos, iba naman, mas parang with Vilma mas inaral niya yung body movements na gagawin. Whether conscious siya o hindi, you can see it sa galaw ng buong katawan niya. Si Nora, you can see it in her eyes agad-agad. So, kanya-kanya silang I think tama ka doon yung wala akong kaaway. I think I wanted to survive I mean, bagong salta ako, sabi nga ni Marilu, pag nakikita nila ako, gusto nila akong pakainin kasi I was very thin. Hindi, gusto nila pakainin kasi nung payat na payat siya noon. Oo, kasi nga medyo nahihiya pa siya nung time na yun. Pero yun nga, napapag-aralan niya yung mga atake nitong mga great actresses nito, kagaya ni Vilma Santos at saka ni Nora Honor. Na ang kay Nora, atake ni Ate Guy, mata talaga na mababasa mo lang doon sa mata niya. Nagsasalita yung mata niya. Si Vilma naman kilos sa katawan talaga. Pero pareho silang magaling na actress. Of course, pareho silang magaling na actress. Kaya lang katulad ng isang singer, kanya-kanya rin din ng atake. Parang ding mga reporters, ang mga announcers, mahuhusay mga announcers, kanya-kanya nga lang ang atake. Ganun lang naman yun Yes. Anyway, magaling na scriptwriter, si national artist na si Ricky Lee. At marami na rin ang galing sa kanyang mga bagong director like Adolf. Ayan, galing sa kanya yan. Marami siyang naging mga magagaling talagang director. Ishmael Bernal, Lino Broca, Marilu Diaz Abaya, Pecky Galiaga, mga magagaling talaga at hindi matawaran po ang galing at of course ang lahat ng naiambag ng mga sinulat ni Ricky Lee sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa Ate Mercy din naman magaling magsulat din 'di ba? Ng mga pelikula. Hard May mga nasulat din siya dati, mga bold, di ba? Di ba mga bold yung mga ginawa, Tita Mers? So, nandun daw, marami siyang nagawang mga ganun. Nandoon daw si O.J. Narvaez Rodriguez sa Metropolitan Theater kahapon sa screening ng Extra. Pinanood mo ba uli yung Extra? At may nakita kasi akong clips ni Ate V, wala kasi akong video nun yung parang may patutsada siya doon tungkol sa mga kababaihan na pinagnanasaan. Alam naman natin kung sino yung kanyang
tinutukoy doon, sabi ni Ate V. Yes, hello, I had a job interview with Docona Globe, sabi ni Rina Alcantara Meli. So good luck sa iyong job interview, Rina Alcantara Meli. Yes, Tito Sino Louie. magaling magsulat? Si Direk Joventan. Ang galing din Magaling siya magsulat. magaling siyang gumawa ng kanta. Magaling siya talaga sa mga kanta. Ay, sandali lang. Kunin ko lang pagkakataon to para batiin ko rin ng happy birthday ang aking kaklase nung high school, Hilario Tuliao. Happy birthday. Narasa ka pa nagkasangay mo, batchmate. Yan. Ayan, kadamay ka, Tito Louie. Itatayo ko lang to. Ayan, thank you sa aking kaibigan. Ano ba Manifesting. Manifesting. Pero money ang kanya. Oo. Kasi alam mo yung mukhang peras, Tita Morley. Thank you so much, Betria Tioyaw. Ayan. Minamanifest niya na magka-money pa siya. Oo, di ba? Thank you very much, Betria Tioyaw. Oy, sabi ni Robert Sa Wason. YouTube, mga supporters ng YouTube. Sige. Sige, Tito Louie. Sino? Si Tita Bilbina Nueva Tesuka. Beth Gray. Ikaw, Tito Gorky, kasi ang lumalabas dito, may binauhan. Si May. Si May. Ako binabati natin. Baka si Beth Gray tsaka si Frank Crawford. Si Banong, diba? ayan na sa ating YouTube. Si Banong, binabati natin. Hi, good evening po sa inyong lahat. Sabi ni Banong, hi, sa kay Tita Morley, Tito Gorgy, and Tito Louie. Ayan. It's me on Nai, Canada on March 17. Nag-react daw si John Banyes, sabi ni Robert Wason. Saan? Sa sinabi mo. Na sinabi mo na ang landi ni John, hindi kasi naman daw siya nag-out na bading. Sabi. Gusto mong patungkol. Thank you very much kay Ogie Narvaez Rodriguez na nagpadala sa atin ng video ni Ate V. Sa pag-ready na tech ha, pasabi na lang kasi para mapakinggan natin yung pahayag ngayon ni Ate V. Pero bago yan, speaking of Ate V, yung minahal din niya na si Edo Manzano. After pala ng kanilang relasyon ni Cherry Pie, nagkaroon na pala siya ng 3 girlfriend, tapos may bago na siya girlfriend. Yes! May kilala na akong isa doon. Si Ann Quisia. Ann Quisia, oo. Ann Quisia. Na bagong girlfriend. Ang galing din mo ni Edo, no? Oo, bongga rin si Edo, Bongga siya, di ba? Walang dali niya mag-girlfriend. Oo, hard launch nga daw dun yung relasyon nila ni Anna Quisia doon sa anniversary ng EDSA. Na nandun sila sumama kabog sa niya si EDSA. Luis Manzano, no? Correct. Pagdating sa mga girls. Sa mga girls, no? Yes. Kabog niya. Kasi naman, di ba may kwento si Keanu Reeves? Oo, tsaka may kasamang isa. Tungkol kay Luis Manzano. Doon pa sa isang LPH, hello, salamat. Aguila Ariola, hello sa inyo dyan. And of course, si Ligaya Anki, making money with the monkey. Ayun ba yun? Monkey festing. Ayan. Sandali lang. Marunong ba kayo sa mga messenger? Bakit? Ito ang lumalabas sa akin lagi-lagi. Ano yan? Hindi ko namin makita. Tito Louie. Iurong mo konti. Ayan. Parang nagkukwentuhan lang talaga tayo. Parang wala tayo sa programa, di ba? Lumalabas yan? Ano daw gagawin dapat dito? Jer? Ano ba yan? Ay, Tito Louie, pindutin mo yung continue. Pindot mo yung continue daw. I did. Tapos lalabas na. Kasi ko continue, balik na naman. Continue, balik na naman. Ganun. Ay, mo muna, patayin mo muna. I-refresh mo kaya. Pinatay ko na rin. Ibato mo, Mabuti ba? Ibato mo na yan. Hindi ko alam muna kayo. Mag-comment muna kayo bago natin pag-usapan yan. Cellphone mo na yun, itapon mo na yung cellphone. Parang tayo ng problema. Kaya nga, siguro na iwan ko na yung isa, pinabayaan ko na siya. Kasi sakit sa ulo. Bakit? Si Bianca Manalo daw. Bianca Manalo? Oo. Ang parang may pinatutsada siya. Yung bago raw niyang jowa na politiko, ayon sa mga kaibigan nitong si Bianca, ay hindi daw kuripot. So? Ibig sabihin, si Senator Win Gatchalian kuripot. Diba? Kasi daw, di ba naghiwalay sila?
O ano naman kung may pagkakuripot yata si Senator Gatchalian. Talaga. Oo. Ano naman nalaman? Basta may naririnig din ako. Pero of course, wise spender, I think. Oo. Mga negosyante yan Pero, diba? pero ang generous, Sino? Si Wes Gatchalian. Yun ng na. Caloocan. Hindi siya Caloocan, Valenzuela. Valenzuela. Oo. Di ba? Parang generous, di ba? Ewan Mahal na mahal niya tayo, di ba? Alam mo Oo, yan. thank you very much sa mga chichirya. Oo, Mahal masarap yung tayo. chichirya niya, ha? Masarap na binamigay sa ating chichirya. Okay. Ito, pakinggan natin muna si Ate V. Ready na po. Pakinggan natin kanyang mga pahayag. Ito pinadala sa atin ni Ogener Vice Rodriguez. Ito po. Definitely, I'm not happy. That's why we've been talking about women empowerment. It's about time you should treat women with respect. I mean, nung araw sabi nila ang babae nakasunod lang sa lalaki. Not anymore. We truly respect our men. But remember, marami kaming kayang gawin. At bigyan mo ng respeto ang kakayahan ng isang babae. Hindi ka babae lang, babae kami. At kaya namin yan. So, don't underestimate us. Don't say bad words against us. Kasi kahit paano, aalma kami. Bago ka magsalita ng hindi maganda, tignan mo muna ang sarili mo. Taray ni Ate V. Di kasi diba naging mainit na issue yung, di ba may naging mainit na issue yung sa kay Ann Curtis, yung sa kay Congressman Bong Suntay, na marami na ang nag-react tungkol doon. At lalo na ngayon na Women's Month, of course, pinapakita naman talaga kung gaano kalakas ang mga kababaihan sa ngayon. Kung ikaw halimbawa, Tita Morley, Tito Louie, mas gusto nyo ba babae ang mamumuno sa isang bansa? Depende sa akin. Depende. Kung tapang, lakas, puwersa, kamay na bakal, lalaki yan. Pero kung ang pag-uusapan, puso, nanay yan. Kasi ang nanay, marami siyang naiintindihan. Marami siyang alam Marami siyang pwedeng isakripisyo Ang tatay naman kasi, kamay na bakal yan Lagi na ganito. Ganyan, ganito. Ang nanay naman, pag-usapan natin yan. Di ba? Kadalas sa mga nanay, ito yan, saglit lang. Ganun lang ng mga nanay natin Kumbaga, para sa akin, depende. Meron naging mga presidente na kamay na bakal. Was that person successful? Si Margaret Thatcher. Parang hindi naman. Meron din naging presidente na puso ang ginamit, pagmamahal, honest, lahat-lahat ng ginawa, wala naman nangyari sa bansa. I'm not talking about the Philippines, everywhere. Kaya, dapat mixture ang kailangan na isang namumuno sa isang bayan. Isang bading or isang tomboy. So, dapat si Vice Ganda. So, agree ka kung si Vice Ganda ang mamumuno. Baka sakali, andoon yung kanyang tapang at emosyon, pagmamahal, puso at realidad. Ako sa tingin ko wala sa gender. Wala rin sa gender. Babae ka man o lalaki ka, pero I think mas dapat talaga marunong. May utak. At saka may utak, may puso, may utak. Dapat talaga may utak at alam. Dapat talaga alam nila. Okay. Wala na tayong oras. Tatakbo na akong presidente. Kaso may utak ba? Hindi pala, barangay tanod lang. Ay! Ako baka magalit naman sa akin mga barangay tanod. Chika-chika lang po yan. Nako, ipanalangin na lang natin kung sino magiging presidente, no? Ipanalangin na. At malayo pa naman yun. Anyway, dasalin po natin ang ating gabi-gabing ipinapanalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas at ng buong mundo sa saliw ng awiting Panginoon, patawad po ni JB Rit Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap
at pagpapatawad. O Panginoon, protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagdanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Panginoon, ang digmaan po sa Middle East, sana po matapos na po. Dahil marami po ang naapektuhan, napapahamak, namamatay, nawawala ng ari-ari. Panginoon, pakiyakap po kami sa panahon ng aming mga problema, sa panahon ng digmaan, sa panahon ng aming kasakitan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nire-respeto, ginagala, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahiya. Huwag natin saktan ang ating inaama at lola dahil sila yung mga taong una nagmahal sa atin. Tandaan po natin, sa 10 utos ng Diyos, isa lang po ang may reward, ang magmahal at magrespeto sa magulang. At sa mga kababaihan naman na nagdadalang sanggol sa kanilang sinapupunan. Kung may problema po kayo, huwag niyo pong ipalaglag yan. Huwag niyo pong ipaabot yan. Dahil ang sanggol ay dakilang regalo ng Diyos na hindi pinaalon sa kanal, hindi isinasabit kung saan-saan, hindi ipinamimigay, hindi itinatapon, at hindi ipinagbibigay. Bago ako magpaalam nga pala, hi muna at happy birthday sa anak nitong si Angelita Gonzalez. Yan na si Malu Naldosa Reyes. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sa mga atin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay, gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Sa puso kong lima. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.